So, andito tayo ngayon sa bubong namin para magpintura. Kita nyo, hindi pa natapos yung pinturahan. Pagkatapos natin pinturahan ay ikakabit ko yung solar railings natin. Para yung solar panel natin ay may patong natin sa solar railings natin. Dahil mas maganda kapag sa solar railings natin ilagay yung solar panel natin. Dahil yung patungan niya ay permanent na. Hindi na tayo magpapalit dahil itong solar railings ay weatherproof ito, hindi ito kinakalawang, so matibay ito siya. Hindi katulad ng temporary na inilagay ko. Yung ginamit ko dyan ay 2x2 lamang na kahoy. So darating ang araw, ilang taon at mabubulok yan. So napagpasyahan ko na gumamit ng solar railings, at maganda yung kapag solar railings ang ginamit natin dahil sa ilalim niya ay mayroong space para daluyan ng hangin. So kapag maganda yung ventilation ng ating solar panel ay makapag-harvest siya ng maganda. So yan lang muna mga master. Update ko lang kayo mamaya pag natapos ng pinturahan yung bubong namin. Ang kabilaan kasi yan hindi pa natapos nung 3 months ago. Kasi masyadong busy tayo Kaya yan lang muna. So update na natin mga master. So andyan na, tapos natin pinturahan yung bubong. Yan. So hindi tayo nag-umpisa ng pagkabit ng railings kanina dahil mainit pa. So ngayon makulimlim na, atapo na. So magsisimula na tayo sa pagkabit ng ating solar railings. So ito na mga material na dala namin dito sa taas. So ito yung pivot. Yung iba kasi gumagamit ng L-foot. Pero sa akin hindi na ako gagamit ng L-foot kasi mas maganda yung pivot kasi mayroong support dito sa likod. Yan. Tapos ito naman ang mid clamp, end clamp, saka wood screw. Wood screw ang gagamitin ko dahil yung pagkakabitan ng solar railings ay tabla. Tapos yung tools na gagamitin natin, pulpose roll, allen wrench, wire wrench, electric drill. So ando na pala yung ating solar railings sa taas. Kakabit ko lang yan mga master. Sukatin muna natin yung solar panel natin. Tapos itong solar railings natin. Sa kasya. Kasi mayroon pang end clamp dito. Tapos may mid clamp sa gitna. So ang gagawin natin ay ipagitna natin yung sukat natin. Hatiin natin sa dalawa itong solar railings natin. Ayan. Ano kasing apat na solar panel itong ilagay ko sa bubong. So dito banda lang muna unahin ko. Pag nakapira ay magdagdag din ako dyan ng dalawang solar panel. So bali dalawang solar panel na 600 watts ang ikakabit ko dito sa solar railings na 2.4. So andun po sa baba yung isang solar railing, solar panel lang pala. So unang kabit natin ay yung solar railings muna. Butasan ko muna tong bubong para may guide yung wood screw natin. Tapos yung pivot. Yan. Saka yung screw.
So gamitan natin siya ng wire wrench para screw natin sa kabila. Ayan na, bumaba na din sa tabla. Hirap ito kasi mano-mano natin i-kabit ng T-foot gamit ang wire wrench. Bilisan na kung meron tayong adapter ng mode screw na to. Kaso malaki yung ulo niya eh. Nasa 10mm. Tapos yung fixed screw adapter natin ay 8mm lang. Marami din akong mga hardware na pinuntahan. Pero wala silang 10mm na fixed screw adapter. Yan. Tubo na. At matibay na. Yan. So ito na mga master, nakakabit na natin ang tatlong railings natin. Hindi ko na nabidyohan kahapon dahil nalubat yung cellphone natin. So ang gawin namin ngayon ay ipatong na namin dito yung solar panel namin na dalawa. So ito na akyat na namin isa. Tapos ito ilipat natin dito. Ayan. Ang gawin namin dito mga master ay iakyat namin yung solar panel doon, ilagay sa solar railings.
yan ang mga master, natapos na natin ikabit ang ating mga solar panel sa solar railings natin. So, maganda talaga kapag naka solar railings tayo dahil ayan o, makikita ninyo mataas yung clearance nya sa ilalim. Ayan. At makadalo yung hangin ng maganda. At maganda itong T-foot na nabili ko dahil mataas ito compare mo sa L-foot. So yan. Hindi pala nakaparallel ang dalawang solar panel natin dahil magkaibang controller ang kinakabitan yan. Pag ni-install tayo ng solar panel, dapat meron na itong matibay na patungan o pagkakabitan. Hindi na tayo magpapalit pa yung permanent na. Kapag gumamit tayo ng bakal na patungan, matibay nga pero hindi ito ligtas sa mga kalawang kahit na meron pa itong pintura. Kapag nagsusolar tayo, dapat mag-invest din tayo sa solar railings dahil matibay ito at hindi kinakalawang. Ito lang muna ang mga share ko na video sa inyo mga master kung paano ang pagkabit ng solar railings at pagkabit ng solar panel natin sa solar railings. Sa lahat ng nanonood sa ina-upload ko na video na hindi pa naka-subscribe, please pakipindot lang ng subscribe button at paki-hit din ng notification bell para ma-update din kayo kapag naka-upload tayo ng panibagong video. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa aking munting channel at kung meron kayong mga katanungan ay maaari din kayong mag-message sa akin at aking sasagutin sa abot ng aking makakaya.